Hello guys! Again, welcome ulit dito sa aking channel, and today's vlog, isi-share ko nga sa inyo kung paano nga ba tayo makapag-BPI personal cash loan. So by the way, napakaganda po ito utangan. So dito mga beshes, pwede nga tayong makahiram sa BPI personal cash loan or BPI personal loan pa-renovate ng ating bahay, or kapag gusto nyong mag-renovate ng inyong bahay or maaring pang education or para sa pang tuition ng inyong mga anak, pang business or pang travel, or pwede nyo ang i-consider itong BPI personal loan, and napakadali lang din po makahiram dito. So pwede po tayong makahiram dito hanggang 3 million at collateral free loan po ito. Ibig sabihin wala po itong collateral. So yung mga iba kasi na nagpapautang ay kailangan meron tayong i-collateral na titulo ng lupa, yung mga ORCR ng sasakyan. Pero dito nga sa BPI personal loan, wala po itong collateral at meron itong flexible payment terms ha. So mamimili lang din po kayo, may 12 months, 18 months, 24, 30 months at hanggang 36 months. Magiging mode of payment natin mga beshies ay through automatic debit facility. So pay your monthly installment conveniently online through our automatic debit facility. But before anything, subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk. Okay, so paano nga ba kayo makapag-apply dito mga beshies sa BPI cash loan or BPI personal loan? So napakadali lang. I-fill out nyo lang yung online application form. So ilalagay ko na lang din yung link sa comment section. And upon successful submission, you will receive an email that your application has been received, and check your spam folder in case the message is not in your inbox. At number 3 mga beshies, wait for the SMS notification regarding the status nga ng inyong loan application. So, syempre, para nga tayo ay makahiram dito, merong mga requirements na kailangan lang po nating isubmit. Napakadali lang din itong requirements, mga beshes, napaka-minimal lang din. So, yung valid government ID lang, photo-bearing ID with signature, diba? And yung latest 3 months payslip or income tax return, ITR or BIR Form 2316, or yung certificate of employment. So, akalain mo mga beshes, dalawa lang po yung requirements, pwede kayong makahiram dito. So, yun nga po, valid government ID, photo-bearing ID with signature, tapos yung latest 3 months payslip or yung proof of income. It's either nga yung 3 months payslip or yung BIR 2316 or yung certificate of employment, diba? At kapag self-employed naman mga beshies or meron tayong sariling business, ito yung mga requirements lang. Tatlo lang din mga beshies ko ha. Valid government ID, yung audited financial statement na 3 years, or yung latest income tax return, BIR Form 2316, at yung number 3 mga beshies, DTI or SEC, Business Registration Certification. So, yun lang talaga yung requirements. And alam nyo ba, isa itong BPI na nag-o-offer ng loan na hindi ganun kadami yung requirements para sa mga self-employed. Kasi based sa mga ibang nagawan ko ng aking honest review or na-check natin na bangko, medyo marami yung requirements nila. Lalo nga po sa mga self-employed. Kailangan nyo makapag-submit ng valid government ID, proof of billing, ng proof of income, business permit, yung audited financial statement, latest income tax return, and then maliban nga doon, kailangan mo ding mag-submit list of 3 customers and 3 suppliers. Diba? So, medyo marami yung requirements na hinahanap nung iba na mga bangko. Pero, nung nag-check nga ako dito sa BPI, napakaunti lang yung requirements. Napakabilis lang i-provide itong mga requirements dito. So, ito nga yung mga ID na tinatanggap ng BPI. If in case na interested po kayo na umutang dito, so pwede po yung passport,
driver's license, PRC ID or Professional Regulatory Commission, postal ID, yung voter's ID, yung PIN or taxpayer identification number ID, government service insurance, GSIS e-card, SSS card, senior citizen card, OWA ID, OFW ID, ganyan. So, kami yung ID na pwede dito sa BPI. Pwede natin gamitin as requirements nga for personal cash loan. Meron din tayong loan calculator. So, pwede nyong i-check kung magkano yung possible na magiging monthly amortization nyo once nga nasubukan nyo na umutang dito sa BPI. So, for example, ilalagay lang natin kung magkano yung amount. So, for example, ang gusto nga natin na utangin dito ay 150,000 pesos. Click nga lang natin yung may nakalagay na compute at makikita mo yung possible nga na magiging monthly amortization mo at yung terms, okay? So, kung halimbawa 12 months ang pipiliin natin na payment terms, ang possible na magiging monthly amortization natin doon sa 150,000 pesos ay 14,300. Kapag 18 months naman, 10,133.33, 24 months ay 8,050, 30 months, 6,800, at kapag 36 months naman, 5,966.67. Para nga kayo ay makautang dito, meron po itong eligibility criteria. So, i-check nyo na nga lang din ito mga beshes para, diba, malaman nyo kung makakautang ba tayo dito. So, mas maganda din kasi mga beshes na alam natin yung eligibility criteria. Kahit saan tayo uutang, hindi man sa BPI, sa ibang bangko man, or sa ibang mga lending companies, ang una nyong i-check mga beshes ay yung eligibility criteria para hindi masayang yung effort nyo, diba, na mag-prepare ng mga requirements, mag-submit ng inyong mga requirements, mag-apply, diba, and at the end pala, hindi pa rin kayo pwedeng makautang kasi hindi kayo pumasa sa eligibility criteria. So, dito sa BPI mga beshies, pwedeng makahiram dito ay Filipino citizen residing in the Philippines. At least po yung edad ay 21 years old but not older than 60 years of age at the time of loan maturity. At kapag employed naman, a gross income of at least 15,000 per month or 195,000 per year. So, maganda ito mga beshes kasi hindi ganun kataas yung eligibility criteria nila pagdating sa sahod. Kasi yung ibang mga bangko ay kailangan yung gross monthly income para makahiram tayo nasa 350,000 or 380,000 or 280,000. Pero dito nga sa BPI, 15,000 per month or 195,000 per year, pwede nang makahiram dito. At least 2 years with the company and confirm as a permanent employee. Dapat po permanent nga tayo sa ating present employer. At para naman sa mga self-employed, yung gross monthly income ay 30,000 per month or 360,000 per year. So, hindi rin po ganun kataas itong eligibility criteria pagdating nga po sa monthly income or every month or per year dito sa self-employed. Kasi nga 30,000 per month lang or 360,000 per year. At least 2 years of profitable operations or practice. Kung sakali napasok nga kayo dito sa eligibility criteria, ipe-prepare nga lang natin yung mga requirements. If you have an existing Philippine-issued principal credit card for the last 12 months with a credit limit of at least 20,000, simply indicate your credit card number and other details in the application form. So, if you don't have an existing credit card naman, kailangan po natin isubmit yung 3 months latest payslip or latest income tax return or BIR Form 2316 or yung Certificate of Employment nga. At kapag self-employed naman, kailangan nyo isubmit yung audited financial statement 3 years or yung latest income tax return and then yung DTI SEC Business Registration Certification. Step 3 mga beshies, visit lang tayo sa nearest branch ng BPI to submit nga your income document, present your promo code and accomplish the loan application kung meron man po tayong promo code. At number 4, you will receive an SMS notification from BPI once loan has been approved. At number 5 mga beshies, sign your loan documents through the DocuSign link that will be sent to your email or by visiting the branch. Don't forget to bring a valid government ID on your loan signing appointment. At
Number 6 mga beshes, the fund will be credited to your nominated BPI deposit account. So napakadali nga lang manghiram dito mga beshes, kaya kung interested po kayo, pwede nyong i-explore pa itong BPI. I-click nyo lang yung link na makikita nyo nga po sa comment section. So by the way mga beshes, ang video na ito ay hindi po bayad or hindi po ako binayaran para gawan yung video na ito. So, bali, share ko na nga lang din sa inyo mga beshes para at least meron tayong ibang i-consider na legit na pwedeng mahiraman online kung mayroon naman tayong requirements at para hindi na tayo manghiram dun sa mga loan shark or dun sa mga OLAS na, di ba, napakataas yung mga processing fees. Ayan lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!